sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kasama po natin ang mga pilgrims mula sa Nuestra Señora del Pilar sa Ilocos or from Ilocos sa pangunguna ng kanilang kasamang pari, Father Erwin. Atin po silang wini-welcome. Ganon din po kayong lahat na nagmula pa sa iba't ibang lugar, lalo na po yung aking kamag-anak at kanilang mga kasamahan, ang Rocafort Quevada family mula sa Lukban, Quezon. Nagsadya po sila rito upang makasama natin din sa pagdiriwang ng banal na misa. Isasama natin sila sa ating mga panalangin at sa ating intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa, kasama ng patuloy nating pagdadasal sa lahat ng mga may sakit, lalo na yung hindi natin makasama dito physically sa pagdiriwang ng banal na misa. Ganon din po yung mga intensyon ng mga sumusubaybay sa atin araw-araw sa ating banal na misa, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers. Sama-sama po tayong magdiwang at magpasalamat sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin mo na pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo,
anak ng isang mananampalatayang Hodea at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya't tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Grego ang kaniyang ama. Sa bawat lungsod sa kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at inuutos na sundin iyon. Kaya tumibay ang pananampalataya, ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misea, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misea at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia nakatayo at nananahimik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kaniyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kaniyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo.
Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kaniya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kaniyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Salamat po, Father Erwin, sa pagbasa ng mabuting balita. At muli po, sa ngalan po ng mga paring tagapaglingkod dito sa Pambansang Dambana, wine-welcome namin kayong lahat na nagsadya dito sa Pambansang Dambana mula sa iba't ibang lugar. Katulad ng aking nabanggit, merong nanggaling sa Ilocos, merong nanggaling sa Lukban, Quezon, merong nanggaling sa Bulacan, may nanggaling sa Maynila, may nanggaling sa Marinduque at sa iba't iba pang lugar. Kayong lahat po ay mulugod naming wine-welcome dito sa Pambansang Dambana. Marami pong life coach ang nagsasabi na kung gusto nating maging masaya sa buhay, it's not about money that we should strive for or accumulation of material possession, but passion. Maraming life coach ang nagsasabi na kung gusto nating maging masaya, kailangan nating diskubrihin ano ba yung gusto kong gawin for the rest of my life. Kaya nga po, hindi lahat ng naging epekto ng COVID ay pangit. Meron din pong magagandang nagawa ang COVID. Tingnan ninyo, ang daming naging plantito at plantita ng COVID. Ang daming nadiskubre na gusto pala nilang maghalaman kahit sila ay fulfilled na sa kanilang career. Kahit sila ay fulfilled na as a professional. Because yun ang passion nila. Yun ang nagpapasaya sa kanila. Yun ang nagbibigay sa kanila ng kaligayahan as such that nung madiscover nila yun, yun ngayon ang nagiging bahagi ng kanilang hindi lamang diversion amidst different stress or stressors, kundi yun din ang kanilang nagiging career kung minsan. Sapagkat yun ang masaya sa kanila. Yun ang nagbibigay sa kanila ng kaligayahan. Yun ang nagbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay. Kaya nga ang pangaral ng mga life coach is discover your passion. Ano yung that which you are passionate about? Kasi hindi lahat naman ng ginagawa natin sa kasalukuyan ay talagang gustong-gusto natin. Napamahal na lang sa atin. Ang iba, di naman gustong maging doktor. Ang iba, hindi naman gustong maging abogado. Ang iba, hindi naman talaga gustong maging arkitekto or engineer. Ang iba, hindi naman talaga sa simula gusto yung napangasawa nila. Napuwersa lang ng magulang. Pero napamahal sa inyo. But hindi yun ang tanong. Ang tanong ay, yan ba talaga ang gusto nyong gawin sa buhay? Napakahalaga ng connection ng gustong gawin sa buhay at saka happiness. Sapagkat pag na-discover natin yung gusto nating gawin sa buhay, yun ang magbibigay ng purpose and meaning sa atin. At hanggat hindi natin nadidiscover yun, palagi tayong maghahanap
ng ibang gagawin in the guise of purpose and meaning. At pag nasumpungan natin yan, yan ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Sa unang pagbasa, bakit ganon kasigasig si San Pablo sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita? Ano ang nasa likod nun? Tatandaan natin na si San Pablo before he followed Jesus, isa siya sa nagpapapatay sa mga Kristiyano. Siya ay isang masugid na sundalo na Hudyo. Sila yung nagpe-persecute sa mga Kristiyano. But it was not there that he found his passion. Na-discovery niya na ang magbibigay meaning sa kanya at sa kanyang buhay ay ang paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus at pagpapahayag ng katotohanang dala-dala nito. Bakit sinasabi sa mabuting balita na ang mundo ay inuusig ang ating Panginoong Hesus? Na ang mundo ay palaging pinipersecute ang ating Panginoong Hesus? Sapagkat, una, hindi lamang sapagkat walang paniniwala ang mga nasa mundo at tayo yun. Perhaps, it's because the world is not so passionate about the truth. It was not passionate, or it is not passionate about believing the resurrection of Jesus. At yan ang dahilan kung bakit hindi siya naniniwala kay Kristo. Yan ang dahilan kung bakit tinutuligsa niya si Kristo. Yan ang dahilan kung bakit palaging taliwa siya sa gusto ni Kristo. Mga kapatid, ngayong umagang ito, inaanyayahan tayo na hindi lamang madiscover yung passion natin, yung bagay na magbibigay sa atin ng meaning at kaligayahan. Hindi natatapos sa pagdiscover ng meaning natin sa buhay. Tatandaan natin ang sinabi ni Viktor Frankl, man is always in search for meaning. At hanggat hindi niya nadidiscover ang kanyang purpose or meaning sa buhay, kailanman hindi siya magiging masaya. Lagi siyang maghahanap at maghahanap ng kaligayahan. Hindi lamang yun ang purpose natin kung bakit tayo nandito. Kapag nasumpungan natin yung purpose and meaning natin sa buhay, gawin natin, i-convert natin yung kung saan tayo passionate about, samahan natin ng Kristyanismo. Hindi lamang tayo, we should not only be passionate about being a professional, being a doctor. Maganda po yan. Makapagpagaling ng mga may sakit. Si Padre Pio is known for that. Pero hindi natatapos doon ang kwento ng ating paghahanap ng kahulugan ng buhay. Hanggat hindi natin ito nilalapatan ng pananampalataya at hanggat hindi natin ito ginagawa bilang misyon ng isang binyagan at isang tunay na Kristiyano, kulang ang paghahanap natin ng kabuluhan sa buhay. Sapagkat the end of our life here is Christ. Kaya tayo bininyagan, hindi lamang para maging masaya, kundi para maging Kristiyano. At ang paghahanap natin ng meaning at kabuluhan sa buhay ay nagtatapos hindi sa ating kasiyahan lamang, kundi sa paglalapat natin ng turo at aral ni Kristo sa pagiging nating masaya. Yan si San Pablo, yan si Pedro, yan ang mga santo na paanyaya sa atin na tularan ngayong umagang ito. Hindi sapat ang sinasabi ng mga life coach that we should find happiness by discovering our passion. It does not end there unless
we put Christ into our passion, palagi pa rin tayong maghahanap ng kabuluhan at meaning sa buhay. At katulad ni San Pablo, ni San Pedro at ng mga apostol at mga banal, inaanyayahan tayo ngayong umagang ito na hindi lamang hanapin ang purpose and meaning natin sa buhay para tayo ay maging masaya, kundi gawin nating Kristiyano ang passion natin sa buhay para maging long-lasting and forever ang ating passion. Sa gayon, natutupad ang pangaral ng Second Vatican Council kung saan sinasabi na tayo na nakatira dito sa mundo ay dapat maging lebadura ng mundo para pabanalin nito. Sabi ng Gaudium et Spes po yan. At dyan lamang nagiging tunay ang ating pagsunod kay Kristo kung ang ating passion, ang ating kaligayahan at kasiyahan, ang ating purpose ay nilalapatan natin ng pananampalataya bilang Kristiyano. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lupa'y nayani, ito din ay tumahimik, na ang puon ay tumindig, bilang hukom natin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung
hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal nila sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit.
masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kaligtasan. Paninindi ko pa nanaligan, puso'y di ihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Poon, ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawam. Inaakay sa lunti ang pastulan, tupay hanap mo kung mawali man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig,
magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang mga lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, ating Hari at Manunod.